Ang ating pangunahing balitang pambansa. Diliwanag po ni Presidential Communications Office Secretary J. Ruiz na walang personalan ang kanyang pagpapasumite at ng palasyo ng resignation letter sa mga appointed officials sa PCO. Pinagbitiw po ng Malacanang ang lahat ng dating opisyal sa ahensya para nga bigyan ng kalayaan ang bagong kalihim na pumili ng kanyang sariling mga tauhan. Ayon kay Ruiz, alam niyang marami ang maapektuhan sa nangyari pero trabaho lang daw ito at walang personalan dahil nga kailangan niya ho ng mga taong kanyang mapagkakatiwalaan. Lalo pat may ilang pangyayari po daw ng mga intriga. Yan sinasabi ko sa inyo, paninira at leaks na nakalusot pero hindi niya daw ito idinidetalye. Yan ang May sinasabi natin. ganon, baby. Dahilan kung bakit nga may mga nangyaring resignation. Opo. O, ito naman. Sinabi nga ni Maricel, yun nga yun. O, ito naman. Maricel? O sige, yun Okay, pala sige. yun. At Ngayon- least ngayong kumpirmado sa iba pang balita mga kapatid. Tinanggap naman ni Senate President Cheese Escudero ang alok na tulong ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa pagbalangkas ng rules of impeachment para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Pimentel, may lumang rules of impeachment na silang gagamitin kaya supplementary o kakaunti na lamang ang kailangang baguhin at idagdag. Sa usapin naman ng schedule ng paglilitis, naniniwala pa rin si Pimentel na dapat sundin ang sinasabi ng saligang batas na simulan na agad ang paglilitis. Una lang sinabi ni Escudero na mainam na simulan ito pagbalik sesyon sa Hunyo para maiwasan ang anumang legal na komplikasyon. Pero ang giit ni Senator Coco, nakasaad sa saligang batas na pwedeng simulan agad ng Senado ang trial, alinsunod naman sa katagang forthwith proceed sa ating konstitusyon. Sa kabila naman yan, tila desidido na ang Senado na sa July 30 umpisahan ang paglilitis. Ang tingin ni Senator Coco, hindi naman makakaapekto ang issue sa kredibilidad ng Senado. Sana hindi. Only a survey can tell us kung naapektuhan ba yung kredibilidad ng Senado. Kung makikita nila, medyo high level itong aming debate. It's really a debate on principles, on how to interpret the Constitution. Yan nga po ang tinig ni Senate Minority Leader Senator Coco Pimentel. Ang sabi nga niya, mainam nga daw po na yung Supreme Court, mainam nga daw ho ngayon na sinasabihan na mas mainam daw ho na ipahihinto sila. Oo, sa paglilitis na may doon sa kanila pong nagko-question. ginagawa. Kasi nga pagtugon sa kanilang responsibilidad, duty and constitutional duty. Kaysa Kaysa ho sila inuobliga na gawin ang trabaho nila. kaysa sa ginigising. Samantala po naman, inaalam po ng Philippine National Police ang kung saan nga galing ang kung galing nga daw sa ilang nahuling pinaghinalang Chinese spies ang ilang pong sasakyang donasyon na natanggap daw po ng PNP. Ayon po kay CIDG Chief Major General Nicolas Torre, ipinag-utos po ni PNP Chief Romel Marbil na busisiin ang tinutukoy sa report na una pong inilabas ng Reuters. Mga units daw po ng PNP sa Maynila at sa Tarlac ang nakatanggap po ng mga donasyong motorsiklo at sasakyan. Pagliliwanag ho naman ng PNP, may sinusunod naman silang panuntunan sa pagtanggap po ng mga donasyon. Pero aminado silang magkakaroon ng komplikasyon kung mapatunayan pong galing nga sa hinihinalang mga espiya ang mga gamit na ibinigay sa kanila. Merong consideration siya, may concerns dyan. Kasi unang-una, papasok na kaagad ang mga regulasyones natin sa, di ba, spinal code natin, yung espinal, ang mga tao na yan, ay makipag-partner pa ang isang entity ng gobyerno. Medyo problemado ngayon. And more than anything else, obviously, titingnan din natin ang binibigay sa atin. Baka naman may mga Trojan horse yan. Yan po ang tinig ni CIDG Director Major General Nicolas Torre. Malapit nang ipatupad ng Bureau of Immigration ang mas mahigpit na advanced screening procedure sa mga pasaherong papasok sa bansa. Ayon sa BI, sumalang na po sa dry run ang Advanced Passenger Information System o APIS na parte ng modernization program ng kanilang ahensya. Sa tulong nga po ng APIS, makapagsasagawa na agad ng advanced screening sa mga pasahero ang BI kahit na hindi pa nakakalapag ng bansa. Nakakonekta ang bagong sistema sa Interpol at United Nations Office of Counterterrorism para agad na maberipika kung may pasaherong nasa watch list ang papasok sa bansa.
bansa. Target maipatupad ang bagong programa ngayong buwan. Gusto raw pong makausap ni Pangulong Marcos Jr. si US President Donald Trump. Ayon po sa Philippine Embassy in Washington, handang makipagkita kaagad si Marcos Jr. kay Trump kapag nagkaroon na ito ng pagkakataon na madalaw ng Pangulo. Tiyempo ang kagustuhan ng Pangulo na makausap si Trump sa patuloy na pagiging agresibo nga ng China sa South China Sea. Alam naman daw po ng White House ang kagustuhan po ni Pangulong Marcos Jr. na maka one-on-one si Trump. Kaya naghahanda na rin daw ang embahada para sa naturang posibleng pagpupulong.